Habang tumatagal ay unti-unti na nating napapansin ang mga galawan ng mga namumuno at nagpapatakbo sa ating bansa, na hindi mo malaman kung anong klaseng mga pag-iisip ang tunay nilang layunin sa bayan. Sa kasalukuyang administrasyon, dito na nagsimulang lumabas ang mga maanomalyang mga proyekto na hindi nagagawa na pinondohan ng milyong-milyon at bilyonong pondo na isa sa mga nakakagalit at nakakagigil sa mga politikong hindi iniisip ang kapakanan ng taong bayan na wala silang pakialam. Kung ano man ang mangyaring sakuna dahil sa panloloko nila sa taong bayan, ng mga proyekto na magbibigay tulong at kaligtasan ng mamayan sa bawat lugar, pero nauwi lang ito sa isang panaginip na proyekto na hindi nagkatotoo. Ang mahalaga sa mga ito ay yumaman sa pamamagitan ng yaman sa kaban ng bayan. Kung inyong mapapansin, noon pa man ay isiniwalat na ni Attorney Vic Rodriguez ang mga anomalyang nangyaring ito. Mapapaisip ka lang talaga, halos kakaupo pa lang nito bilang leader ng ating bansa. Ay tinanggal nito ang harang na magsisilbing tagapagbantay sa mga korap na politiko sa ating bansa. Ang PACC o Presidential Anti-Corruption Commission na ang layunin nito ay habulin at ikulong ang mga kurakot sa kaban ng bayan. Sa bisa ng Executive Order No. 1 ni Pangulong Bongbong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Ang komisyon yan ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Katunayan, mula ng matatagang PACC, mahigit 13,000 kaso ng korupsyon ang naimbestigahan. 154 ang isinampang kaso sa hukuman, 24 na ikulong at mahigit 800 ang nasibak. Hindi ho natin pwedeng asahan na lalakas ang ekonomiya kung kalataman ng droga, talamak ang korupsyon at krimen. Na sila ang nagsisilbing banta sa mga ganitong uri ng mga politiko. Alam naman natin si Marcoleta ay galing sa Kongreso, kaya alam niya ang kalakaran ng mga kongresista. Pero bakit ngayon lang kumikilos ang presidente sa problemang ito na matagal nang sinasabi sa kanya? Na ayaw niyang pansinin ang isyong ito noon pa dahil sa pagtanggal mo sa PACC na naging maluwag ang ibang mga politiko sa paggawa ng mali, na ngayon ay nagrereklamo ka at ikaw na mismo ang nag-o-audit nito. Si Marcoleta kaya ang dahilan kung bakit ginagawa niya ito, dahil siya ang may hawak ng kasong ito. Sa aking pananaw, marami ang tatamaang mga politiko at mabubunyag na lihim sa kasong ito. Sinimulan na ng Senado ang pag-imbestiga sa mga pangunahing kontratista ng madepektibong flood control projects sa bansa. Kasunod yan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero giit ni Vice President Sara Duterte, hindi lang mga kontratista ang dapat managot kundi pati mga kongresistang may kontrol sa pondo. Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Muli ring binanata ni VP Sara sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico na ani ay kumukontrol at naghahati-hati sa pambansang budget. Bagay na siya ring dahilan kaya siya bumitaw noon sa Department of Education. Sa Department of Education, binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education. Dagdag ni VP Sara, matagal na niyang iniulat kay Marcos Jr. ang panghihimasok ng mga kongresista sa pondo ng bayan pero hindi raw ito pinansin. Kaya ipinagtataka ng bise ang biglaang pagpapaimbestiga ng Pangulo sa mga flood control projects. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Ang mga nangyayaring ito ay nagpapakita kung anong uri ng mga politiko ang hangad nila sa kapangyarihan sa ating bayan, na nakikita nyo naman kung anong klaseng pagseserbisyo ang ginagawa ng mga ito na lalong nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari, wala silang pagmamahal sa ating bansa.
Sila ba ang maituturing niyong makakatulong sa atin? O tayo ang tumutulong upang baguhin ang kanilang pamumuhay upang yumaman sa kaban ng bayan, kundi sa pangsarili nilang layunin ang pagpasok nila sa gobyerno? Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.